So on this video, we're going to talk about an extremely important topic, which is the idea, title, and the hook. All right, and the thumbnail. Yeah, don't forget the thumbnail. If you understand this, it's basically 80% reason kung bakit magkakaroon ng results ang video mo. We are saying in the past video that it is truly important that you are authentic, no? Totoo ka na nag-give ng value to your audience. Totoo yun. Pero, hindi pwedeng you just create a random video and expect it to become viral. No, that's not how it works. Because one of the most important thing that YouTube or on YouTube is to make people click your video. And if your video is good, then they watch it until the end. So, the first step is to create the idea, title, and thumbnail. Why? Why? Because if no one clicks your video, even it's the best video in the world, even you have a very valuable topic, okay? Even na kung maganda yung video mo, kahit nakakatulong yan, if they don't click on it, it doesn't get any views. No one will find out. Okay, so first, how you come up with a video idea is you look for what is already working on your competitors. Okay, and you take inspiration on that and then make your video with your own style. So how you do that? Okay, a thing you can do is to look for what's already working in your niche. You choose a vlogger or an influencer you know in the YouTube space and look for the videos that you perform. You choose a vlogger or an influencer you know in the YouTube space and look for the videos that already performing so good in their YouTube channel. So paano natin gagawin yon? Okay, a thing is you can do, is to look for what's already working in your niche. Ibig sabihin gumagana na, no? So you can choose a vlogger or an influencer you know already or you know in the YouTube space that magkamukha kayo ng niche and look for videos na nag-perform na sa mga videos niya. Okay guys, for example, si Ali Abdal. Okay? Ito si Ali Abdal, nandito siya sa mga financial freedom, productivity yung niche niya, no? So, kung makikita nyo, for example, ito yung kagaya ng niche nyo, alright? So, kung pupunta kayo sa popular videos niya, ayan, sa popular videos niya, makikita nyo yung mga nag-perform na videos, alright? So, ang sistema niyan, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga videos na pwede nyong gawin, no? Tama ba? So, ayan. Ito, yung video niya, how to invest for beginners, how I type really fast, 9 passive income ideas. So, kumbaga nandito, yung mga ideas, no, sa mga popular videos ng YouTube channel ni Ali Abdal, magkakaroon na kayo ng idea kung nandun kayo sa same space or sa same niche ng YouTube niya, halos magkaparehas kayo. Kunyari, imagine niyo siya yung competitor nyo. Tapos, nagre-research kayo ng mga videos na pwede nyong gawin, pwede kayong pumunta dito and then you choose as a topic. Kunyari, ito nag-resonate to sa sa inyo, 'di ba? Kunyari, habang namimili kayo, for example, tong video na to, napili nyo, no, nakikita nyo tong video na to. Ang gagawin nyo, syempre, bubuksan nyo si AI, si ChatGPT. So, pipiliin nyo tong video na to. Click nyo yan. Right. So, yan, kakopy nyo siya. Then, ang gagawin nyo is you're going to ask ChatGPT for titles na pwede nyo yung gamitin, nakahawig, no? Nakahawig nung title na ginamit niya dito. Kasi nga, ito nga yung natipuhan nyo, di ba? So, you can ask ChatGPT, can you please give me clickbaity titles that almost the same with this. So yeah, got it. So yan, si ChatGPT, bibigyan ka niya ng mga ideas. Makapansin nyo, you have like 20 ideas kasi nga 20 yung hiningi natin eh. So yan, babasahin natin, no? For example, number 1, Investing 101, the secret guide schools never taught you. Yeah, how to start investing even if you're totally broke. How would I invest if I had to start from zero? So, mapapansin nyo, how to invest for beginners. Ginawa niya ng clickbaity titles, kumbaga, from 0 to 100K beginners investing blueprint. Kumbaga dito,
magkakaroon ka na ng idea kung ano yung pwede mong title na gawin, no? Siyempre, habang binabasa mo yan, siguro naman sa 20 na yan, may magre-resonate na sa'yo. Kunyari, The 5-Minute Beginner's Investing Plan, or This is how smart people start investing. Okay, kunyari, this is how smart people start investing. Ang gagawin mo niyan, no? Kakopy mo yan, and then, can you please give me 15 set of ideas that resonates or the same with this topic? Yan. So, kunyari, napili mo yung isang yon, pwede mo pa siyang i-go deeper. Pwede ka pa mag-go deeper. And then, basahin mo lang siya. Kunyari, take your time, in your own time, kasi nga, nag-iisip ka naman ng ideas. Ano? Mag-set ka ng time. Huwag ka masyadong magmadali. No, huwag ka masyadong magmadali. Mag-set ka ng time. Kunyari, mga 15 minutes. Just allow your creativity to sink in. Kasi ganun yun minsan. Kapag medyo pinipilit mo, medyo nagmamadali ka. Parang ang hirap. Pero you just read this. Kunyari, the 15 smart way to start investing. No? How the rich really start investing. If I started investing today, this is exactly what I do. The smartest investing strategy for beginners. How to invest like the 1%. So dito, magkakaroon ka na ng idea kung ano yung video na gagawin mo. Kasi nga, yung requirement natin dito sa video na to is we need to have an idea title. Okay? The thumbnail. No? Susunod nito kasi yung thumbnail na. Okay. For example, we choose one topic, one title. Nakapili na tayo ng title. Kunyari, ito. How to invest like the 1%. Ang pwede mong gawin, no? Kasi ang susunod na dito is yung thumbnail. No? Siyempre kasi yung thumbnail, kung mapapansin nyo, ano pa yung thumbnail? Ito yung thumbnail, guys. Yung thumbnail, yung picture na nakikita nyo, yung ibig sabihin ng thumbnail. Ito, yung mga picture na nakikita nyo na yan, bago nyo i-click yung video, ang tawag dyan, thumbnail. So, now that we already have an idea, kasi yun yung una, di ba? We need to get the video idea. And then, yung title ng video, which is meron na tayo, no? Yan, clickbaity titles. Now, what we're going to do is, we're going to think of a thumbnail na pwede nating gawin, no? For this, kunyari, ito, how to invest like the 1%. Titignan natin kung, syempre, pag ni-research mo yan sa YouTube, magkakaroon ka ng mga, ayan. Ito, di ba, makikita nyo guys, yung video na how to manage your money like the 1%. How to invest like the 1%. Halos parehas lang, di ba? So, ito yung sa kanya, how to manage money. 25, 15, 10, 15%. So, kung how to invest like the 1%, parang magkakaroon ka rin ng idea kung ang video mo is, syempre, merong mga investment, di ba? Kung iisipin nyo, may mga investment na hindi mo dapat ilagay sa iisang investment lang yung pera mo, di ba? May mga ganung katawagan. Pwede mong gawin din tong thumbnail na to, no? So, kung gagawin mo dyan, picturean mo yung screenshot mo lang yung mga napipili mong thumbnail. Yan, how to manage your money like the 1%. Okay. Pwedeng ganito din, no? How to invest like the 1% using an NHSA. So, eto nakita nyo, di ba? How to invest money like the 1%. So, nakita nyo yung paano niya ginawa yung thumbnail. 1% tas 99%. Maganda yung ginawa niya kasi pinakita niya na mas mayaman yung 1% tsaka 99%. Kumbaga sa thumbnail pa lang, alam mo na, magbibigay ka na. So, yan. Yan, lagay nyo dyan. Tapos, ang gagawin nyo, saan na tayo? Ang gagawin nyo, pwede kayong, kunyari, gagawa kayo ng Notion, no? Gagawa kayo ng Notion, na yan. Lalagay nyo dito yung thumbnail, yung ano nyo. Ito. How to invest, saan na yun?
How to invest like the 1%. Kunyari, gagawa kayo ng ganito. Lagay nyo na yung thumbnail dyan. Kasi minsan ganito yung ginagawa ko guys eh. Yung system ko kasi, para makuha ko na agad, ginagawan ko na ng Notion, itong app na ginagamit ko, Notion. Tapos, yung mga ideas na nakukuha ko, for example, yung mga idea thumbnails, syempre habang iniisip ko pa lang yung vlog na gagawin ko, nilalagay ko na dyan yung mga pwede kong thumbnail na gawin. So, ayan, di ba? So, meron na tayong idea thumbnail, no? Ideas para dun sa thumbnail. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng thumbnail. Okay, paano natin gagawin yan? So, gagawin natin siya syempre, sa Canva. Okay, sample lang naman to guys, kasi pag ginagawa niya to, hindi kayo nagmamadali dapat. Okay, sa kaso ko kasi ngayon, kasi ginagawan ko siya ng video for the training, medyo parang medyo parang nagmamadali tayo, no? Pero, yun nga, pwede tayong gumawa ng thumbnail dito sa Canva. Guys, ito yung ginagamit natin sa Canva, no? Sa Canva po pala, marami ng thumbnail dito na pwede nyong gawin, no? So, pwede kayong sa design part, may mga sample na ng mga, ayan, nung mapapansin nyo sa gilid, meron tayong mga, ayan, meron tayong mga customizable thumbnail na, no? Depende sa brand nyo, no? Kunyari, ito maganda rin to. Maganda yung design ng mga ganito. Gusto ko nga rin yung mga ganitong design eh. Ayan, kunyari yung mga design ng mga thumbnail nyo, ayan. Parang gusto ko yung design nito. Hindi, naisip ko lang na gawin ko to sa mga isa ibang vlog ko. So, kunyari, yan, ganyan, no? The 15-65-20 rule. Kunyari, lalagay nyo yung mukha nyo dyan. No, tapos ilalagyan nyo ng wait lang. Ayan, pwede nyo gawin to, no? The 1% 99 the 15-65-20 rule. No, depende sa pagkakaisip nyo, no? Kung ano yung thumbnail, no? Pero not exactly this, pwede kasi magkaiba kasi kayo ng topic eh. Pero almost the same na rin guys eh. Ayun, no? How to manage the money like the 1%, di ba? Kumbaga, yung title kasi natin, how to invest like the 1%. It's almost the same topic eh. So, pwede nyo siyang gayahin din. 15 or ibahin nyo yung sa inyo, di ba? Gumawa kayo ng sarili nyong idea. O, ayan. Pero, pwede rin kayong gumawa pa ng ibang thumbnail. Kumbaga mamaya bibigyan ko pa kayo ng ibang yan. Kasi makikita nyo, lumabas to sa search kasi nga gumana to. So ibig sabihin kung sa inyo rin gagana rin dapat siya, di ba? Pero nga siya kasi mas marami ng followers. Pero yun nga, if you're going to create this type of idea, okay? Lalo na pag nagbi-build pa lang kayo ng channel nyo, kailangan gumawa kayo ng idea na sa tingin yung gumana na at least para magkaroon kayo ng higher potential na magkaroon kayo ng views sa video nyo, lalong-lalo na pag nag-i-start kayo, kumbaga, wag nyo nang i-inventohin, don't reinvent, di ba may kasabihan tayo, don't reinvent the wheel. Kasi nga, para magkaroon kayo ng mas madaling resulta, huwag nyo nang i-reinvent yung wheel. Kung kaya nyong gumawa ng vlog na halos kamukha ng mga nagper-perform ngayon. Kasi guys, papakita ko sa inyo, kunyari itong video na to, kunyari lang, ito, meron pang ibang ways kung paano mo siya makukopya, no? Paano mo siya magagaya. Almost the same sa'yo. Pero nga, with your own personal perspective. Kasi, although pwede kayong magkamukha ng thumbnail or magkamukha kayo ng title, magkamukha kayo ng thumbnail. Pero yung video nyo, magkaiba ng perspective. Kasi syempre, sa sarili nyo, gagawin nyo to. Kunyari, meron kayong binibuild na finance vlog,
pwede nyo, kasi ang perspective nyo sa loob ng video, hindi kayo nagtuturo na dapat ganito, no? Kasi pwede nyong ibahin. Kunyari, yung title, How to Invest Like the 1%. Ang title na gagawin nyo, iibahin nyo. Kunyari, ang title na gagawin nyo na is How to Invest. Kasi hindi kayo magtuturo, di ba? Kasi kunyari, hindi naman kayo mayaman pa. Di ba? Hindi naman kayo kagaya niyang babae na yan na mayaman. Baga, kung nagsisimula pa lang kayo ng finance vlog, pwedeng ganito pala mag-invest ganito pala mag-invest ang mga mayayaman. Yung mayayamang 1%, 'di ba? Pwede kayo sa kayong ganito pala mag-invest yung mayayamang 1%. 'Di ba? Pwede yan na yung lalabas na sa inyo kasi nga ang goal natin dito is makagawa ng almost the same topic. Pero nga you are not with the same position with this woman. Yun yung gusto kong sabihin. Kumbaga, meron kayong sariling perspective. Pero, ang magbablog kayo ng almost the same with this woman. Diba? Almost the same topic with this woman. Pero, iba lang yung sasabihin nyo. Kasi siya ay mayaman na, kayo hindi. Kumbaga, kayo nag-aaral pa lang. So, kumbaga, ang topic ng video. So, gayon to wala guys. I'm wonder, like, ang topic, ang nasa loob ng video nyo, parang, ganito pala yung mag-invest yung mga mayayaman. Sabi ni Warren, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, na ang paano ka ba yayaman, ganyan dan. Kumbaga, iba yung topic mo sa loob, pero almost the same yung title. Ganun yung pwede nyong gawin. Pero, whatever naman, kunyari, sa sarili nyo, sa tingin nyo, meron na kayong kakayanan, meron na medyo mayaman na kayo, no? Kunwari lang, no? Kasi itong video na to, kunwari lang naman na ito yung topic natin, eh. Pwedeng iba yung topic nyo, di ba? Pero I'm just giving you an angle or a perspective na pwede pala ako magkaroon ng idea with other people's idea, no? Kumbaga, ang sabi nga natin, ang rule is, we're just going to get ideas from other people. Hindi natin talaga sila kokopyahin. Kumbaga, iisip tayo ng angle because we are creative. Iisip tayo ng angle. Paano natin magagamit yung idea nila for us to create a content na sa tingin natin na makakatulong sa audience natin, no? And the rule is, no, sa mga videos natin, 'di ba, ang rule natin is ang rule natin is authentic and value, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan wag mong pekein. Be authentic. Kaya nga authentic yung word, 'di ba? Sa mga yung past video natin sa itaas, 'di ba? We have to be authentic and we have to give value. So, yan. Meron na tayong topic, meron na tayong thumbnail. Ang susunod diyan is yung hook, no? Kasi guys, napaka-powerful ni ChatGPT eh. Alam niyo kung bakit? Pwede niyo sabihin sa kanya na ganito. I want to create a vlog like this, but I want to make it na hindi pa ako mayaman. Like, give me a hook or a script, 'di ba? That resonates with that topic but make it like this. Ganito pala or ganito pala. Paano pala mag-invest yung mayamang 1%? Diba? Pwede na. Nice angle, bro. Ayan, nagtagalog. Ang talino. Gusto mo yung rich people investing style, pero with a twist na relatable kasi ikaw mismo hindi ka pamilyonaryo. Pero pinag-aaralan mo paano ginagawa ng 1%. That's a killer positioning kasi mas authentic and mas relatable sa audience. Yan, diba? Nakita nyo, nag-gets ni ChatGPT. We need to make a vlog kasi hindi pa tayo mayaman, diba? Hindi pa tayo mayaman. So, we can make an angle na magbablog tayo about 1% of becoming rich. This is how the rich invest their money
na paano mag-invest yung mayamang 1%. Pero nga, paano natin maiba-vlog yun? Hindi naman tayo mayaman. How can we have that authority? So, pwede kang gumawa ng angle mo or ng script mo na pwede mong gamitin na kahit hindi ka mayaman, ay pwede palang mag-vlog. O, di ba? So, yan. Camera on you. Chill vibe. Di ba? Binigyan ka na ng opening hook. Tignan natin. Basahin natin yung binigay niya. Paano ba mag-invest yung mayayamang 1%? Yung tipong parang simpleng laro lang sa kanila yung pera. Samantalang tayo, iniisip pa lang kung bibili ng milk tea o mag-iipon na lang, hirap na hirap na. Diba? Pero ito yung catch, hindi pa ako mayaman, hindi rin ako milyonaryo, pero pinag-aralan ko paano nag-i-invest yung 1%. At guess what? Meron palang mga strategy na pwede mong gawin kahit nagsisimula ka pa lang at hindi mo kailangan ng milyon para makapasok. So, sa vlog na to, ipapakita ko sa'yo paano mag-invest like the 1% kahit beginner ka pa lang. Promise, wala itong boring na jargon. Real talk lang. So, relatable ka agad. Hindi ka mayaman, masama. Di ba? So, guys, nakikita nyo here, kasi di ba, balik tayo dun sa video title natin, di ba? Ang video title natin is, the purpose of this video is, unang-una, is for us to get the idea title, di ba? Now, we already made the thumbnail, di ba? Which is ito. Kunyari, ito yung thumbnail na napili natin, di ba? Kasi pwede pa tong mabago depende sa dun sa makakraft na vlog natin, no? Tapos, ito, si ChatGPT, yung panghuli na thing na kailangan nating matutunan is the hook. Guys, yung hook po, yung first 15 seconds to 30 seconds or yung opening line mo para makatch yung people's attention, ang tawag doon po hook. Kaya nga si ChatGPT, binigyan niya tayo ng hook or opening script idea, di ba? Kumbaga ito, pag magva-vlog ka in front of your camera, this is what you're going to say. Ang tawag doon, yung unang sasabihin mo, the first 15 seconds to 30 seconds, ang tawag doon hook. Alam ko yung iba sa inyo, okay, alam na to, pero yeah, I understand yung iba. Alam nyo lang kung paano ginagawa, hindi nyo alam yung mga tawag, no? So, yan, no? Ito yung una nyong pwede nyong gamitin, no? Pero yun nga, kung hindi ito swak sa yung binibigay niya, hindi swak sa sa panlasa nyo, pwede naman kayong magbigay pa ng tawag dito, humingi ng at least 3 pa. Give me 3 hooks for me to choose. Pwede nyo pa siyang ayan. Pwede pa kayong mag-ask ng mga hooks na pwede nyong tignan, no, kung saan kayo pwedeng pumasok. So, ayan. Na, hook option 1, relatable and funny. Alam mo ba kung paano mag-invest yung mayamang 1%? Yung parang hindi sila kinakabahan kahit bumagsak yung market, sama lang tayo, kinakabahan pa nga kung may 500 pa ba sa GCash. Option number 2, ito yung sekreto ng mayayamang 1% pagdating sa investing. At ang maganda, hindi mo kailangan maging milyonaryo para makagawa ng same moves nila. Hook option number 3, hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo, pero gusto kong malaman paano nga ba mag-invest yung 1%. At habang nag-aaral ako, share ko rin sa'yo kasi kung baka ito rin yung simula natin parehas. So, yan. Makikita ka na, hook option, honest and authentic. Diba? So, pwedeng ito yung kopyahin mong hook, diba? Ayan. Nagkakaroon ka na ng hook. So, dito guys, makikita mo na yung video mo halos nabubuo na siya. Kasi nga may thumbnail ka na Kunyari, i-download natin tong thumbnail na to. Yeah. Asan na yung number 4? Download lang natin medyo may pagkamatagal lang. So, pwede mo siyang ilagay dito.
Ayan, nabubuo na yung vlog natin, di ba? So, ganito pala mag-invest yung mayamang 1%. Oh. So, thumbnail, title, thumbnail, and then hook. Di ba? Hook. Hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo, pero gusto kong malaman. O, mga ganun-ganon. So, pwede yung mga hook titles na binigay sa inyo. Pwede nyo siyang i-copy dito para magamit kung isipin nyo na baka yun yung gamitin nyo, no? Yung mga ideas. So, ito, maganda rin to. Paano ba mag-invest yung mayamang 1%? Yung tipong parang simpleng laro lang sa kanila yung pera. Samantalang tayo, iniisip natin kung bibili ng milk tea o nag-iipon na lang, hirap na. So, ako para sa akin, ito yung mas maganda. Nakikita ko yung sarili ko dito sa hook na to. So, yan, no? Yan, no? So, yan. Tapos na tayo. Sa video na to, we talk about how to think of a title, how to think of a thumbnail, and how to create our own thumbnail in Canva. Pero, guys, nga, yung video na to, patikim pa lang yan, guys. Sa mga susunod na mga videos, itatakal pa rin natin tong mga ideas na to, pero on a tarya-tarya basis na. Or pwedeng may video tayo na makikita nyo dyan sa susunod na video on how to create a thumbnail lang or how to create ideas title lang. Pero yung nga, if you're going to approach vlogging and you don't have an idea of what you're thinking, pero gusto mo nga magkaroon ng chance na at least yung video mo may saysay kasi meron na siyang nakagawa ng may kumbaga nakita niyo naman kung paano natin kinrate yung idea, 'di ba, from Ali Abdal's channel. Ang ginawa natin, we look for popular videos, okay? And then from these popular videos, nakita nyo naman yung paano pumili tayo ng isang video, and then sa isang video na yun, pumunta tayo kay ChatGPT and we ask for ideas and titles, and then we research more further. And then yung title na yun na napili natin, we go to YouTube, search again, di ba? Parang we have a system on how we're going to create our videos. Kumbaga, hindi tayo masyadong matagal, no? Hindi tayo masyadong natagalan na kahit sa maikling panahon, nakakaisip na tayo ng ideas, no? We're just going to sit down na nakakita na tayo ng angle natin para natin mapapasok tong vlog na to. So, hindi, kumbaga, kung isipin nyo lang, at in other words, hindi talaga ganun kahirap mag-isip ng topic, no? Lalong-lalo na kung meron kayong sariling topic na naiisip na ngayon na kunyari hindi kayo sa finance vlog. Ito kasi it's just a sample eh. Kayo pwede kayong virtual assistant. 'Di ba? Ang title niyo is about virtual assistant. 'Di ba? Kunyari tutorial videos, inspirational videos about virtual assistant. Yung method na ginawa natin ngayon, pwede niyo gawin 'yan or gamitin 'yan para doon sa napiling yung niche or yung niche na napupusuan nyo. So, ganun lang yon, no? So, yun guys. Don't worry about doon sa paano natin i-script, no? Paano tayo gagawa ng script. Huwag nyo munang problemahin yun kasi hindi naman yung topic natin sa video na to. Kasi sa susunod na iisipin nyo, paano na yung content na, kasi meron na tayong hook, di ba? Paano naman yung content? So, that's going to be in another video, sa mga susunod na video na gagawin natin. So, that's all for this video. I guess sana may nakuha kayo dito, no? Nakuha niyo yung ating mga ninja tricks on how we create YouTube videos. So, please watch the other videos para po makontinue natin yung learning nyo. So, once again, this is Chad Godoy and thank you for training, doing this course po para sa sarili nyo.